Hi guys! Ngayon naman po ay magkukwento ako ng mga kaabang-abang na eksena sa Prinsesa din City Jail. Dahil nga sa matagumpay na plano ni Justin, ay nalaman nila ang mga sekretong tinatago ni Levi sa pagdakip dito kay Princess. Pero dahil sa nangyari, nakaramdam si Levi ng sakit dahil sa tunay niyang ina na ayaw siyang tulungan sa kinakaharap niyang problema na magkasama naman silang dalawa na gumawa. Tara, sabay-sabay nating saksihan ang mga kaabang-abang na kwento ng ating prinsesa na si Princess na mala fairy tale ang takbo ng buhay. Kaya naman, nang nakauwi na sila Princess ay kaagad nilang ibinalita dito kay Dado na may nakuha na silang matibay na ebidensya laban kay Levi sa ginawa nito sa kanya. Kaya naman sabi ni Dado na kailangan nilang ipaalam sa mga otoridad ang ginawa ni Levi. Kaya naman sabi rin ni Lupin na sinabi itong kailangan nilang sampahan ng kaso si Levi sa ginawa nito sa kanya. Kaya naman nasabi ni Xavier na tutulungan sila nito dahil may kilala itong isang magaling na abogado na pwedeng makatulong sa kanila. Kaya naman kaagad na pumayag itong sila Princess sa alok na bigay ni Xavier. Samantala, itong si Levi ay umiiyak na pumunta sa bahay nila Divina para sana humingi ng tulong dito. Kaya naman sinabi niya dito na nakuha na ni Princess ang lahat ng ebidensya laban sa kanya sa mga ginawa nila na hindi naman totoo. Kaya naman kaagad na sinabi niya na kahit anong mangyari ay wag nitong hahayaang idawit ang pangalan niya dahil makakasiguro itong pati si Raymond ay magagalit at mawawala ng tuluyan sa kanya at mababaliwala lahat ng ginawa niya para makuha si Raymond. Kaya naman sinabi ni Divina na umamin na lamang ito na kaya niya nagawa ang lahat ng yon dahil sa malaking pagkaingit niya kay Princess dahil sa tuluyan nitong nakukuha na ang loob ni Xavier at maging ni Sherlyn. Pero hindi ito sinang-ayunan ni Levi dahil lalo lang siyang madidiin at baka siya naman ang ipasok sa loob ni Princess dahil sa ginawa niyang pagpapakulong dito. Dahil pag inamin niya ang lahat ay siya at ang buhay niya na kinagisnan ang masisira naman. Pero itong si Divina ay pilit ang sinabi kay Levi na kailangan niyang umamin at wag na wag siya nitong itadamay sa ginawa niya. Kaya naman, sa kauna-unahang pagkakataon ay itinaboy niya si Levi pauwi sa bahay ng mga kinikilala nitong magulang. Kaya naman itong si Levi ay nasasaktan ng lubos sa ginagawa nitong si Divina na pagtanggi ng tulong sa hinihingi niya. Kaya naman umiiyak itong umuwi sa bahay nila Sherlyn. Pero ang hindi niya alam habang pauwi siya ay nagkakagulo sa bahay nila dahil sa nalaman ni Sherlyn na nangyari kaila Raymond at Divina sa panahon na nasa loob pa lamang siya ng kulungan. Kaya naman patuloy na ipinapaliwanag ni Raymond na kahit may nangyari sa kanila ni Divina ay sinubukan niya itong iwasan pero itong si Divina ang laging lumalapit sa kanya. Kahit sinabi niya ditong tumigil na ito sa paglapit-lapit sa kanya. Dahil mahal siya nito at ayaw niya itong masaktan pag nalaman nito na may nangyari sa kanila ni Divina. Pero itong si Sherlyn ay walang tigil sa pag-iyak at pagsira ng mga gamit nila sa bahay. Dito nga ay sinabi niya na ginawa lang nito ang dahilan dahil wala itong mahal kundi ang sarili niya. Dahil hindi nito kayang maging matigas at mahina ito na ang kanilang relasyon ay isang mamahaling base dahil sa pagiging marupok nito at pagsiselos kay Andre, nakagawa ito ng isang pagkakamali na siyang sisira sa relasyon nila na mag-asawa na hindi pa rin niya alam kung mapapatawad niya. Dito ay hinagis niya na lahat ni Sherlyn ang isa pang base. Pero nang patuloy siya sa paghahagis ay dali-dali naman lumapit sa kanila ang kanyang yaya para ipakita sa kanila ang isang video kung saan viral ngayon. Kaya naman, laking gulat nang nakita ni Sherlyn si Levin nasa naturang video na kumakalat at inaamin nito na hindi totoo ang nangyari sa kanya at gawa-gawa lang niya iyon para mabulok sa kulungan si Princess. Kaya naman, sobrang sakit ang nararamdaman ni Sherlyn ngayon dahil lahat ng masasakit na ginawa niya kay Princess at mga salitang sinabi dito. Kaya naman, nang may sasabihin sana siya kay Raymond, bigla naman dumating itong si Levi. Kasabay ng paglabas ni Sonia sa kanyang kwarto, dala-dala ang kanyang cellphone. Kaya kaagad niyang nilapitan si Levi. Pero, nagtangkang kakausapin sana ito ni Sonia
nang biglang sinabi ni Sherlyn kung totoo ba ang kumakalat na viral video na hindi totoo, dinakip ito ni Princess. Pero itong si Levy ay nagtangkas pa sanang magsinungaling pero kaagad na ipinakita dito ni Sherlyn ang isang video kung saan inamin ito na walang kinalaman si Princess na nangyari dahil hindi naman ito totoo. Dahil wala naman talagang nangyari. Kaya naman, umamin na itong si Levy ay bigla itong sinampal ng ubod lakas ni Sherlyn. Pati si Sonia ay walang nagawa sa galit na ipinapakita ni Sherlyn dito ay sinabi niya na parehas lang sila ni Raymond na manluloko at patuloy na niloloko siya. Kaya naman iniwan sila ni Sherlyn dito ay nalaman ni Levy kung bakit galit na galit si Sherlyn kay Raymond. Dito ay sinabi ni Sonia na kaya nalaman ni Sherlyn na may sikretong relasyon sila Raymond at Divina at tuluyan ng maghihiwalay sila Raymond at Divina. Kaya naman kahit masakit ang pagkakasampal sa kanya ni Sherlyn, ay nakaramdam ng saya itong si Levy na patuloy na tuluyan ng maghihiwalay si Raymond at si Raymond at si Sherlyn. At may pag-asa na si Divina na kinilala niya sa kinilala niyang ama at magiging isang buong pamilya na sila kasama ang tunay niyang ina. Pero ang hindi alam ni Levy ay kasalukuyan na may kinakausap sila Princess na isang abogado at papunta na sila sa himpilan ng pulisya para formal na isampa nila ang patong-patong na habla na gagawin nila kay Levy. Dito nga, nang matapos na nilang maibigay ang mga ebidensya at salaysay, ay kaagad silang pumunta sa bahay ng mga Cristobal para imbitahan si Levy sa presinto. Dito ay gulat na gulat sila Sonia at Levy na makita ang mga pulis. Dito ay tinawag niya sila Raymond at para tulungan si Levy. Pero itong si Sherlyn ay parang baliwala lang sa kanya ang pagmamakaawa ni Levy na tulungan siya. Dahil dahan-dahan itong dinadala ng mga pulis sa mobile. Kaya naman itong si Sonia ay parang naging dragon na naman ang galit kay Sherlyn. Pero walang pakialam si Ate Sherlyn at pumasok ito sa bahay at para ipagpatuloy ang pag-iimpake ng mga gamit niya. Kaya naman kaagad itong sinundan ni Raymond para pigilan itong umalis sa bahay. At hindi niya na rin alam kung sino ang uunahin niya, kung si Sherlyn ba na tuluyan na siyang iiwan o si Levin na kinuha ng mga pulis. Samantala, pagkatapos makuha ng mga pulis si Levy ay nagpasalamat itong si Princess sa laking naitulong ni Justin na sa kanila para mapatunayan na wala talaga siyang kasalanan. Pero sa isang tabi, itong si Xavier ay nagkaroon ng kaunting selos kay Justin dahil pakiramdam niya ay may pagtingin si Justin kay Princess. Kaya naman na nagpasalamat na rin sa kanya si Princess ay sinabi niya dito na gagawin niya ang lahat maging maayos lang ang kalagayan nito. Dito nga tinanong niya siya ni Princess kung nakita na ba nito si Lailani. Pero sinabi lang ni Xavier na hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang naghihintay na tawagan siyang muli ni Lailani. Isang kaabang-abang na naman po ang istorya ang ating natapos at patuloy na susubaybayan muli. Kaya naman po kung nagustuhan niyo ang ating storytelling sa ating munting prinsesa na si Princess ay maaari po ba kayo mag-subscribe sa aking channel at i-click ang ating notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aking ina-upload. Thank you so much, keep safe, and God bless you on my next vlog. Bye!